Hey guys, ayan, gawa tayo ng sambusa again. Walang kamatayang sambusa na naman ito. Yan, ginagawa ko ay itong isang style ng sambusa. Yung parang half moon. Parang empanada sa atin. So, ayan. So, nakapaggawa ko ngayon kasi tinapos ko yung planchahin ko kagabi. So, 2 days na lang, Ramadan na. I think Thursday ang start. Diba? So, kailangan marami na tayong stock ng sambusa. Kasi isang buwan itong makikita sa mesa. Ayan o, diba? Ayan, shout out sa inyo. Ayan, kumusta po? Kumusta ang inyong nakaraang Valentine? May kabingbangan ba or may kakiskisan ba nga ng nguso? Charot. As usual kami dito, syunga. Ayan, pero okay lang. Bawi next year, inshallah. Ayan, kumusta kayo dyan? Ako eto. Making sambusa again. Ayan, wala lang guys. Nag-video lang ako kasi nga, nabuboring ako. So, ito lang, inaantok ako. Nakakaantok tong magbalot ng sambusa. Ito yung aking pinakang rest na oras. Magbalot ng sambusa ngayon. Instead na magtutot ng cellphone, ayan. Magbalot tayo ng sambusa para ma-stock tayo sa darating na Ramadan. O, diba? Pagod na naman kami dito. Ano nyo guys, napansin nyo ba? Ang dami nating mga kababayan na pumupunta rito na nagkakasakit. Yung iba pinabawian ng buhay. Alam nyo kung bakit? Kasi nga dito sa Middle East, sobra-sobra ang oras ng trabaho. Ako na lang, 16 hours akong gising. Unlimited ang trabaho. Minsan kulang sila sa pagkain. Kulang sa pahinga. Walang maayos na higaan, tulugan. Tapos kahit may sakit dito, mahina katawan mo, pinipilit ka pa rin magtrabaho o kailangan mo magtrabaho kasi wala ka namang pahinga dito, wala kaming pahinga. Kaya totoo yung yung isa nating kababayan na ni-real talk niya yung mga madam dito sa Middle East. Totoo yun, yung sinasabi niya. Mas marami ang trabaho sa amin kaysa ang oras ng pahinga. Minsan, pag napasama-sama pa, napunta ka sa masungit-sungit na amo, pagkain mo, indomie at itlog, pasalamat ka kung may itlog. Minsan, pinagbabawalan ka pang magkape. Ayan dun sa medyo minalas-malas sa amo, yung among madamot sa pagkain. Tapos, minsan, kahit masama pakiramdam mo, bigyan ka lang ng isang Panadol or take Panadol. Ayun, para ka na si superwoman na uli. Kailangan mo na ulit kumilos. Walang pahinga. Kaya minsan yun ang dahilan. Kahit may nararamdaman yung ating mga kapwa OFW, hindi na lang nagsasabi or tinitiis na lang. Kasi ganun din naman guys. Kasi hindi rin naman makakapagpahinga. Iinom ka ng gamot, magtatrabaho ka rin. Tapos, wala ka pang maayos-ayos na pagkain. Tapos, isa pa, kaya madalas nagkakasakit yung mga OFW dahil na rin sa mga ginagamit, sa mga chemical. Ang tatapang ng mga chemical dito, yung mga panlinis nila, yung mga Dettol, mga kung ano-ano, mga panlinis. Yan, kumakapit sa namin yan. Nalalanghap namin. Araw-araw namin nalalanghap, maglinis ng CR, maglinis ng sahig, magpunas ng kung ano-ano. Nalalanghap namin yung chemical. Kaya napakahirap ng isang OFW, isang buhay ng katulong sa ibang bansa. Kaya kayo, mga nasa Pilipinas, minsan, kumustahin nyo man lang yung inyong mga nanay, kapatid, tatay, ina, or kung sino mang part ng pamilya nyo ang nasa abroad. Kumustahin nyo man lang. Hindi yung kukumustahin nyo pagdating ng katapusan or kinsena kasi alam nyo sa sahuran na or kailangan niya magpadala
or magme-message lang kayo pag may kailangan kayo. Diba? Huwag ganon. Kumustahin nyo man lang. Kumustahin nyo kahit wala kayong kailangan. Alam mo yung isang simpleng kumusta na manggagaling sa mga mahal namin sa buhay. Yung may magsasabi sa aming, ingat ka po dyan. I love you, ma. Or I love you, ate. Or I love you, mama. Or ano pa man. Or sino man. O, diba? Alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam nung naalala ka ng kapamilya mo nang wala silang kailangan. Pero minsan, the reality is, ang karamihan, kinukumusta lang dahil may kailangan, dahil may pabibili, or kailangan na magpadala kasi wala na silang budget. Huwag ganon. Kasi alam nyo, isa pa rin sa tumatalo sa aming mga OFW yung stress. Kasi yung problema dyan sa Pilipinas, pinoproblema pa namin. Pag kami may problema, sarili namin kasi hindi namin nasishare sa inyo kasi wala rin naman kayo magagawa, di ba? Kaya, sobra-sobra yung sakripisyo ng isang OFW. Kaya mahalin nyo, kumustahin nyo. Kumustahin nyo kahit wala kayong kailangan. Ayong, hindi naman siguro kawalan sa inyo yung sasabihan nyo yung mahal nyo sa buhay. I love you po. Ingat po kayo dyan. Kumain na po ba kayo? Kumusta po kayo dyan? Kung may nararamdaman man o pagaling ka po dyan, hindi yung sasabihin nyo, padala ka na kasi wala na kaming ganito, wala na kami yan, kailangan ng bayaran, o puro bills, puro bayarin ang mababasa namin. Masakit po sa loob namin yun. Stress po sa amin yun. Kaya minsan, ayan, nagkakasakit yung isang OFW kasi sobra-sobra ng stress. Emotional stress. Nagsama-sama na yung stress. Stress sa pamilya, stress sa trabaho, stress sa amo. Walang makain, kulang sa pahinga. O ano mangyayari? O, diba? Nagkakasakit yung isang OFW. Lalong malaking kawalan. Kaya, diyan sa mga pamilya diyan sa Pilipinas, isa pa, ang isang OFW ay hindi ATM machine. Hindi unlimited ang aming sweldo. Isang beses lang kami sumisweldo. Pag naipadala na namin yun, wala na. Sunod na buwan na uli. 30 days na uli ang aming hihintayin para magkaroon uli ng perang ipadadala sa inyo. Kaya pahalagahan nyo naman, di ba? Masarap sa pakiramdam yung sa isang OFW na, ito, bumili ako ng ganito. Nagpagawa ako ng ganito, diba? At least, masarap sa pakiramdam. Hindi yung maririnig namin pagkapadala ng pera. Ubus na, kulang pa. Tapos kami pa ang mag-e-effort kung nakuha niyo na ba ang pera. Mantalang nung kailangan nyo namin magpadala, ito na, sunod-sunod ang message nyo. Kailangan ng pera, kailangan ka magpapadala, anong petsa na, ganon. Ito na si Este, naipadala na namin, nasend na ni Amo, niha. Kami pa ang magpa-follow up, uy, nakuha mo na ba? Magkano? Diba? Ang reply lang sa'yo, opo, nakuha na. Or, nakuha na namin, kulang pa nga, naibayad na namin sa gano'n, na gano'n kulang pa. Next time, dagdagan mo pa dalaw. Huwag po gano'n. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi nakaka-stress po yun. Mahalin niyo naman kami, mga OFW. Hindi lang yung mahal niyo kami dahil kailangan niyo kami. Mahalin niyo kami kasi pamilya niyo kami. Huwag niyo kaming tingnan bilang yung OFW na para bang ATM machine. Kailangan din naman namin ng pagmamahal. Hindi naman kami robot or ano pa man. Tao din kami, nakakaramdam ng lungkot, emotion. Tao rin kami Yun lang. Shout out sa inyo dyan. Hello mga kababayan, mga kapwa ko OFW, ingatan po natin ang ating katawan. At ang ating pong katawan, ang ating puhunan. Mahalin po natin ang ating sarili. Kasi wala pong ibang magmamahal dyan, kundi ikaw. Alagaan po natin. Yan lang po. At shoutout po sa lahat. God bless everyone. Saludo sa lahat ng mga OFW. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye!